Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... So, eto na nga. Humarap na po si Sara Diskaya dyan po sa Senado. At dito po ay ginisa siya ng mga senators. Lalong-lalo na ni Senator Erwin Tulfo at ni Senator Jinggoy Estrada. At dito po napatunayan na napakasinungaling neto ni Sara Diskaya. Kasi mga kababayan, ang pagkakaalam natin, diba, sabi niya 3 lang daw ang kanyang kumpanya. St. Timothy, St. Gerard, at etong Alpha and Omega. Pero alam niyo ba mga kababayan, hindi lang pala 3, hindi lang 4, hindi lang 5, hindi lang 6, hindi lang 7, hindi lamang 8. Ang alam ko, 10 ang kumpanya ni Sara Diskaya na nakinabang po dyan po sa flood control projects ng DPWH. Grabe. Kaya pala ang lakas ng loob mag-flex-flex ng kanyang 40 mga sasakyan na 20 plus doon ay luxury cars, mga imported. So ito mga kababayan, pakinggan natin itong pagtatanong sa kanya dyan sa Senado. At huling-huli po. Huli pero hindi kulong. Kaya naman po sa Senado kasi itong kanilang investigasyon is in the aid of legislation lamang. So hindi sila pwedeng magpakulong. Pwede silang mag-contempt. Di ba? Kapag nagsisinungaling. Pero hindi sila wala, parang lang to in aid of legislation. Kaya mas maganda yung ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos na gagawa siya ng independent body para mag-imbestiga ng katiwalian, anti-corruption body. Diba? Nagtayo na ang Pangulo At abangan natin baka papasok dun si General Torre. Abang-abang tayo mga kababayan. Pero wala pang announcement. So ito mga kababayan, panoorin natin itong ilang mga tanong. So ipuputol-putulin natin. Gusto ko kasi mag-concentrate tayo dito kay Sara Diskaya. Kasi grabe. Sabi niya 3 lang daw at sabi niya hindi naman daw siya may-ari ng ilang kumpanya, pero pagdating sa huli, umamin din na kanya rin pala sa pamilya nila yung mga kumpanyang yan. At natanong nga kung sino yung DPWH official na nagbibigay sa kanya ng kontrata. So ito, panoorin po natin yung nangyayari ngayon sa Senado. So ma'am, nung mablacklist po isang kumpanya nyo, ganun po ba ang SOP ninyo? Magtayo na lang ng ibang kumpanya para makasali kaya dumami ang kumpanya nyo? Or kaya kayo nag-apply ng mga lisensya dito sa PICAB ay para may maparentahan po kayo na mga lisensya po ninyo? Kasi napakadami po, Ms. Diskaya, yung inyong proyekto kung saan-saan na, dahil nyo pa yung gobyerno. Imposible naman yung equipment nyo rito, may equipment kayo dito, napakadami yung equipment. Tama po yung sinasabi ni Senator Tito Soto na sa isang lugar, napakadami yung equipment, sa iba't ibang lugar. So, ano ang purpose ng napakaraming kumpanya? What is that? Sir po, yung ibang companies po, we've divested from those companies. So, I am directly lang with Alpha and Omega. Vested. Interjection, Mr. Chair, with the permission of Senator Erwin. Go ahead. Okay, so sabi ni Sara Diskaya, divested. So ibig sabihin, wala na siya. I-divest na nila yung kanilang interest dun sa iba pang mga kumpanya. Go ahead. Salamat, Mr. Chair at Senator Erwin. Actually, when my time comes to question, ma'am, Ms. Diskaya, hindi lang po isa, hindi lang po 3 kumpanya tulad ng sinabi ni Senator Erwin. 9 na kumpanya ang ipapakonfirm ko sa inyo na actually, kayo pa rin po ang may-ari. Salamat po, Senator Erwin, Mr. Chair. One last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po.
COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, official pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company? continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you, Answer. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. According to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-dinivest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon niyo i-dinivest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Di, Nag-divest siya, mga kababayan. Tapos, inilipat niya yung interest ng kanyang kumpanya doon sa pamangkin ng kanyang asawa. Hindi sila pa rin. Nilolo ko tayo na ito ni Diskaya eh. Kaya kayo mga taga-Pasig, ang gagaling ninyo. Ang gagaling ninyo. Saludo ako sa inyo sa mga taga-Pasig. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo nagpaloko, nagpauto dito kay Diskaya. Naubod ng sinungaling. O di sana lahat ng proyekto dyan sila na gumagawa. Kontrolado niya na lahat ng proyekto sa Pasig kung siya naupo dyan bilang mayor. Kaya congratulations sa inyo kasi talaga na mga hindi kayo nagpaloko dyan sa Tolonges na yan. At pinili nyo pa rin itong inyong magaling na mayor, si Mayor Vico Soto. Ha? So buko itong si Diskaya. Hindi na daw siya may-ari, hindi daw siya Chief Operating Officer, pero siya po ang Chief Financing Officer. Kasi ganun pa rin. Official pa rin siya ng kumpanya. Tapos yung isa raw yung St. Timothy, hindi naman daw siya may-ari nun. Nag-divest na siya. So kanino dinivest? Sa pamangkin ng asawa. Niloloko tayo nito. Si Diskaya. Natatawa na lang sa si Jingo Estrada eh. kayo pa rin. Kayo pa rin yan. Correct? Anyway, Mr. Chair, point of information with the indulgence of the SP Pro Temp while we're waiting for the visuals. Pinag-uusapan kasi just now, no, na yung claim na nag-divest sa kumpanya ang pamilyang Diskaya, who by the way, pinangalanan ng Philippine Center for Investigative Journalism na King and Queen of Flood Control Projects. King and Queen of Flood Control Projects ha. Etong sinasara Diskaya. Sa kanilang extravagant lifestyle, we have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Yun na nga po, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So, they are still connected to those companies, Mr. Chair and SP Pro Temp. Bukod pa po sa idadagdag ko pang information mamaya, kaugnay ng interpellation ni Minority Leader na hindi totoong nag-divest, at kung nag-divest man allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon vis-a-vis, for example, the Securities and Exchange Commission. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Noted, Senator Risa. Maybe- Okay, so talagang sinungaling etong si Sara Diskaya. Hindi pa raw naman talaga totally nag-divest. Bumaba lang siya bilang COO, pero ang humawak ng ibang kumpanya, mga kamag-anak niya. Meron pa nga anak niya eh. Mamaya maririnig natin. Madam Diskaya, Sarah, it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Okay, so umami na. Kanina nag-deny siya na siya may-ari ng 9 companies. Kasi hindi naman daw siya COO. CFO lang. Tapos ngayon, eto na.
Napasimango tuloy si Diskaya. Oh. Common knowledge alam na eh. Biro mo nakapangalan sa ang address ng mga kumpanya na yon, isang address lang diyan sa Pasig. Ibang-ibang pangalan lang ang nakalagay na nagmamay-ari. Pero isang address nung opisina. So sino pinagloloko mo, Diskaya? Hindi umamin ka rin. 'Di ba? Umamin din siya na siya ang nagmamay-ari ng siyam na kumpanya na kumita ng malaki diyan sa flood control projects ng DPWH. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Alright. Yan Yes. Huling-huli na Huling-huli na mga kababayan wala nang kawala. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH. Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Grabe. Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. 400? Sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Ang marami Where na. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya nanood definitely. ka dahil pag meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects? For 491. 491. I joined the bidding. Po.
Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is Sham? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Sham. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Yes, Mr. Napanalunan niyo 'yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Yes, indulgence for of the the SP record. Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung Sham na calling cards, nung Sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Sham na calling cards nung Sham na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So dapat po mas alam po both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair at SP Thank Pro you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, Pamangkin. pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Melegrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Oh, Madam Sara. He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng Sham na yan, kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Okay, so yan mga kababayan. O di bukong-buko, etong si Sara Discaya. Nung una, dinideny niya pa na hindi siya nagmamayari. Ngayon, huling-huli mga kababayan. Hindi na siya makaligtas. At meron ng mga dokumento na nagpapatunay na sila ang nagmamayari ng Sham na mga construction companies na talaga naman pong nakinabang dyan sa flood control projects
ng DPWH. At matindi itong si Senator Ontiveros, meron pang mga calling cards. Abay, kumpleto. So, ayan mga kababayan. So, abangan natin itong mangyayari dito po sa sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga dito sa mga contractors na di umano ay sobra-sobrang yumaman at nakinabang dito po sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Kaya dapat lang si Bunoan talaga tanggalin na. At for your information, napalitan na po si Bunoan. Ang pumalit po ay si Secretary Vince Hison. So siya na po ang may hawak po ng Department of Public Works and Highways. So napakabigat po na trabaho yan. Sa nalalabing ilang taon na lang, kaya talagang dapat ay malinis itong DPWH. So ilang muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.